ah, pagpapakita po yun ng ano ng akin pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya, ayan, ngayong date na to, yan, check attendance ang bawat isa sa Panginoon, di ba? Ang hirap malagpasan eh, mahirap malagpasan. Ayan, sige. Ayan, present na present si Nanay Selena. Glory to God. Ayan, salamat po sa bawat isa. Ayan, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. You are worthy to be praised and honor. You deserve all the glory, Panginoon Lord. Salamat po sa pagpapala mo, Lord God, sa buhay po ng mga kababaihan, Ama na naririto. Salamat sa paggamit mo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Salamat po, Lord God, sa mga pamilya po namin, sa amin pong mga asawa, mga anak. Lahat po ng meron kami, Panginoon, Lord God, ito po ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagtitipong ito, Lord God, at the moment, Panginoon, Lord God, na kami ay nag-umpisa kanina, opening prayer pa lang po, Panginoon, Lord God, ay ipinagkatiwala na po namin ang lahat ng mangyayari, Panginoon, sa loob ng ilang oras, Panginoon, Lord, ng aming pagtitipon. At alam namin na ang gabay ng banal na Espiritu pa rin ang patuloy na magtatagumpay. Marami man pong distractions, marami man po, Panginoon, Lord God, na nakakaagaw, Lord, ng aming kagalakan. But still, you are faithful, God. Narito kami, hindi mo inaalaw, Lord, na ang bawat isa sa amin, even yung amin pong isip, Lord God, ay ma-focus sa mga bagay, Panginoon, Lord God, na ginagawa na ng kaaway, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord, sa iyong mga salita sa Mateo 24 verse 9 to 14. Mabigyan po namin ng katarungan, Panginoon, ano nga po yung mensahe mo sa bawat isa sa amin, Lord. Itago mo po ang bawat isa sa amin, even I, Panginoon, sa gagamitin mo ngayong gabi na magpapahayag ng iyong mga salita. Gayun din sa lahat ng mga kababaihan, Lord God, na naririto, na magbibigay ng insight, Lord, patuloy na itago mo ang bawat isa sa iyong likuran, Lord, at patuloy na ilubog sa iyong banal na dugo. Let the covering, Panginoon, Lord God, the presence of the Holy Spirit sa platform na ito, Lord, ay patuloy na nararanasan po ng bawat isa. Salamat po, O God. Patuloy mo kami, Panginoon, Lord God, na bigyan, Panginoon, Lord God, ng katapatan sa amin pong pakikinig. Lord God, ng katapatan sa amin pong pagsasalita. Ng katapatan, Panginoon, sa lahat ng pwede po naming maramdaman sa gabing ito, Lord God. Alam namin, Panginoon, Lord God, na ang glory mo ay naririyan, patuloy po namin nararanasan, Lord God. At hindi ka po papayag, Panginoon, Lord God, na masayang ang bawat isa na naririto, Lord God, na hindi mapagtagumpayan, Lord God, ang gabing ito, Lord God. Nawa, Panginoon, Lord God, ay patuloy na kasama ka namin, Panginoon, Lord God. Hayaan mo na ikaw ang maitaas, ikaw ang madakila, ikaw ang maparangalan, Panginoong Jesus, sa gabing ito. Salamat po, Ama, sa lahat ang papuri, pagluwalhati, pagdakila, in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo po ay, basahin ko po Mateo 24, 9 to 14. Sabi po dito, pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At saka darating ang wakas. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Ayan po. Ang title po dito, the main text itself po, sinasabi po dito na mananatiling tapat hanggang sa wakas. Napakahalaga po ng word na ito, po. At ito po ay binaybay ko, yung ano ba ang ibig sabihin ng manatiling tapat
hanggang wakas. So sa akin pong pagbabaybay, baybayin po natin. Kapag sinabi po kasing manatili, ay ito po ay nangangahulugang magpatuloy. Yan, magpatuloy lang, magpatuloy, tapikin ang sarili, magpatuloy. At nangangahulugang hindi umalis at hindi bumitaw. Patuloy na nakatayo o nakakapit. Sa ating pong spiritual na aspect, yung pananatili or yung manatili po tayo sa ating buhay Kristiyano ay ito po yung patuloy na sumusunod sa obedience, sumusunod sa Diyos. So ang bagsak pa rin talaga ng pananatili, di ba? Dapat may pagsunod pa rin. At yung patuloy na nananalangin at patuloy na nagtitiwala kay Kristo kahit mahirap, di ba? At yung tapat naman po na sinasabi dito ay being faithful, loyal, at kapag po pinagsama mo yon, makikita po yung truth. Kapag sinabing tapat, ibig sabihin totoo. At higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Di po ba? So, ang pagiging tapat po sa Diyos ay sumusunod dapat sa kanyang salita. Lagi pa lang dito sa 4 words na ito, laging merong pagsunod pa rin, So, ang pagiging tapat, sabi doon, hindi doble ang buhay. At naninindigan para kay Kristo. Patuloy na naglilingkod kahit walang nakakakita. Ibig sabihin, tapat ka pa rin kahit na may mga tao na ito ay pinagtatawanan, di ba? So, yung hanggang naman, mananatiling tapat hanggang, ibig sabihin po ito yung tuloy-tuloy, hanggang tuloy-tuloy ibig sabihin. At when we say tuloy-tuloy, dapat hindi siya pansamantala lang. At dapat may pagpapatuloy hanggang sa dulo. Ibig sabihin po, hindi lang faithful kapag maganda yung buhay. Dapat hindi ganon, At hindi lang siya faithful kapag may blessing o kaya madali ang sitwasyon. Kundi faithful pa rin hanggang wakas, sabi doon, kahit mahirap na ang sitwasyon. At when we say wakas naman po, ito po ay nangangahulugan na, syempre, katapusan. At yung pinakang dulo. At yung ibig sabihin, pagtatapos. So, maaari po itong tumukoy, yung wakas na salita dito, ay tumukoy po sa katapusan ng buhay, sa pagbabalik ni Kristo, at sa pagtatapos ng ating takbuhin sa atin pong pananampalataya. Ayan. So, meron sa atin ditong malaking hamon na inaasahan dito sa atin na makita natin ang ating sarili. Sa hamon na ito. Kasi maraming tao ang napakagaling magsimula. Init na init. Fire, laging on fire. Alam mo yun, yung passion niya nandun sa pagsisimula. Pero, hindi po lahat ay marunong magpatuloy ng may katapatan. Maaaring nagpatuloy ka, pero hindi mo nagampanan ng may katapatan. Ang nais ng Diyos ay hindi lamang maging mainit po tayo sa simula, kundi tapat tayo hanggang wakas. Kaya nga po, ang woman of God, dapat lagi po tayong excited. Hindi lamang kung sino yung speaker, hindi lamang ikaw ay may part sa hindi po. Dapat lagi tayong excited. Alam niyo po ba na tayo po dapat ay excited sa woman of God? Di ba doon sa mga sumusunod, halo-halo tayo sa mga sa mga mga araw-araw, di ba? Pero yung woman of God, special yan eh. Kasi lahat tayo dito ay mga babae. So being a woman of God, makita gaano ka katapat. Makita yung, sabi nga, ang katapatan nangangailangan siya ng kung ano yung asal mo. Kung ano yung asal mo, hindi lang basta kung ano yung ugali mo, kundi yung asal mo. At napakahalaga po ng manatiling tapat hanggang wakas kasi may pangako ang Panginoon. Hindi na po natin siya kailangan pang i-describe ng malalim kasi narito na yun manatili hanggang wakas ang maliligtas. So yun po palang pananatili natin hanggang wakas, pananatiling tapat hanggang sa wakas, maliligtas.
Ano po? So, ang simple lang, kung hindi ito, yung gampanin natin, natapusin natin yung ating pananampalataya dito sa mundo, ano po, na hindi tayo magiging tapat, hindi tayo mananatili hanggang tapat hanggang wakas. So, hindi maliligtas. Kasi sabi doon, ang mananatili hanggang wakas, ng tapat hanggang wakas, ang maliligtas. So, dito po mga kapatid, ang mundo kasi talaga natin, sabi niya, ang lahat ay may katapusan. Ano po? So, ang mundo natin ngayon kasi, totoo naman lalo na sa mga nangyayari ngayon na puno ng takot eh. Pero salamat nasa Panginoon tayo. Alam niyo po yung iba namin mga nagpapanik kasi kanina pagbili ko sa tindahan, sabi niya, magkano daw yung bill namin? As in yung bill ng kuryente namin. Bumaba po kasi kami ng 700. And then marami yung parang medyo, may nakarinig na ibang mga mother, pati yung nagtitinda. Nagpanik sila. Sabi nila, ha? Bakit? Sabi ko, ba't bumaba samantala ngayon lahat ng tao naman ay nagtaasa ng kuryente. Nagalit na ngayon sa mga dahil yun daw mga kuryente ng Fortis, dinadagdagan yung ganyan po. So, hindi mo naman kailangan mag-explain doon, di ba? Hindi mo naman kailangan i-explain na alam mo na, nakinig mo na sa balita, may warning na magtataas ang kuryente. Bakit hindi ka pa rin gumawa ng paraan na mapababa ito? Di po ba? So may mga ganoon, pero yung kanilang pagpapanik na napupunan na parang dapat ikaw ay kasang-ayon nila. Kung ano yung nararanasan nila, dapat nararanasan mo rin. So ganun yung takbuhin ng buhay natin dito sa mundo di ba? Minsan kapag sila ay kapag takot na takot, nagpapanik dahil nagtataasan ng bilihin, ine-expect nila na ang taong makakausap nila is ganun din dapat ang nararamdaman. Pero ibahin nila ang mga woman of God. Amen? Ibahin nila. Sa panahon na ang lahat ay nayayanig sa takot, lalo na pag nanay, di ba? Nayayanig sa takot, nayayanig sa pagkapanik, pag-iisip, overthinking, di ba? Ibahin mo ang woman of God kasi ang espiritu niyan, kalmado. We have a calm spirit kasi meron po tayong Diyos. Ano po? So ngayon, di ba sa mundo, at saka yung nawawalan sila ng, yung alam mo yung assurance, wala silang assurance. Ano po? Maraming tao ang nagtatanong tuloy na, sa mga Christian, di ba? Ang daming tao na nagtatanong na, Christian na po yun, pero tanong pa rin ang tanong, ay, malapit na ang wakas. Lapit na ang wakas, darating na si Jesus, ganyan. Alam mo yun, pero yung pagsasalita nila is still, nakikita pa rin yung takot. Diba? Pero sa mga woman of God, excited yan. Excited na makaharap natin ang ating Panginoong Jesus. Diba? Ganun, yun yung masarap dun eh. Yun yung masarap dun. At sasabihin, malapit na ba ang wakas? Bakit parami ang kasamaan? Totoo yan. Ang dami ngayon. Laganap ang mga krimen, ang kasamaan, ang panlilinlang, pandadaya, di ba? So, paano mananatiling matatag ang mananampalataya, di ba? Sa teksto po natin ito, si Jesus Christ po, nagsasalita po siya tungkol sa mga mangyayari bago dumating ang wakas. So, hindi niya itinago na darating ang pag-uusig, even yung panlalamig ng pag-ibig natin sa Panginoon. Pag malamig ang pag-ibig natin sa Panginoon, talagang malamig din ang pag-ibig natin sa tao, di ba? At hindi rin niya itinago na darating ang paglaganap ng kasamaan. Ang linaw po ng sinasabi sa Biblia dito, ano po? Pero hindi tayo tinatakot ng salita ng Diyos. Amen? Ngunit sa gitna ng lahat po ng ito, nagbibigay siya ng pag-asa at direction sa kanyang mga alagad. Ito pong salita ng Diyos na ito ay hindi ito naging aksidente lang na basahin ng isang Kristiyano, kundi ito ay pagbibigay po sa atin ng direction na magkaroon at pag-asa na bilang isang mga lingkod ng Diyos. So ang mensahe po ng ito, yung passage po na ito ay napakalinaw. Sinasabi po dito, sa gitna po ng kaguluhan ng huling panahon, ang tunay na mananampalataya ay tinatawag na manatiling tapat. So tapat ba? Tapat ba tayo? Ayan. Manatiling matiisin at manatiling nakatuon sa misyon ng ebanghelyo.
Ang background po ng Mateo 24 ay bahagi po ng tinatawag na meron po ditong tinatawag na Olivet Discourse. Ito po ay itinuro ni Jesus sa bundok ng mga olibo matapos siyang tanungin ng mga alagad tungkol sa pagkawasak ng templo. Kaya nga sabi ko, wag po tayong a-absent kasi para makarelate tayo dun sa mga susunod na pinag-aaralan. Napag-aralan natin yung pagkawasak ng templo, yung tanda ng kanyang pagbabalik, at katapusan ng panahon, 'di ba? So habang iniisip 'yun ng mga alagad na agad darating ang kaharian, ipinaalala po ni Jesus na bago dumating ang wakas, ay daraanan muna ng mundo ang matinding kaguluhan. Hindi po ito mensahe, sabi ko nga kanina, para po tayo ay takutin dahil alam ko po ang mga woman of God, ayan, ang mga nasa Panginoon, ayan, ay kahit pabali-baligtarin ang nangyayari sa mundo, lagi yang mananatili na kalmado, positibo, may pag-asa, may pagtitiwala at pananampalataya po sa atin pong Panginoon. Ano po? So ito po ay babala upang ihanda po ang puso ng bawat isa po sa atin at ng bawat mananampalataya. So sabi po sa verse 9, pagkatapos ay kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. So dito po, sinasabi po dito, hindi ipinangako ni Jesus na magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod po kay Kristo ay may kasamang, alam niyo yun, so yung una kong puntos dito sa verse 9, ano po, ang tunay na mananampalataya ay daraan sa pag-uusig. So ibig sabihin, ang pagsunod po kay Kristo ay may kasamang pagtanggi ng tao. Sino dito ang natanggihan na? Alam mo yun, yung i-open mo, magbubuka ka pa lang ng bibig para i-share ang word of God, pero parang alam mo na, express pa lang ng kanyang mukha ay ayaw na niya. Wala na siyang interest. Ano po, pagtanggi yun ng tao eh. At darating din na tayo na sumusunod sa Panginoong Jesus, may kasama pong pag-uusig. At ang pinakamasakit na pag-uusig, ang natin pong mga mahal sa buhay, di ba? Naranasan ko yan, narinig ko yan sa akin pong kapatid na bakit taas-taas pa ng kamay, praise the Lord, di ba? Pasayaw-sayaw pa. Tapos maririnig mo pa na na parang dati yon, pero ngayon hindi na po nila yung sinasabi. Sa kasunod po sinabi doon, ang pagsunod sa Panginoong Jesus may kasama pong paghamak. Talagang hinahamak tayo. Alam mo yon, yung alam mo yun, yung mapagkakamalan ka pang may tama, alam mo yun, nababaliw na, may pahid. Di ba? So, ang pagsunod po sa atin pong Panginoong Hesukristo, may kasama siyang minsan talaga ay pagdurusa. So, ang dahilan naman po ng pagkapuot ng mundo sa atin, ay hindi naman dahil masama ang mga tao, kundi dahil po sa pangalan ni Jesus nakalagay doon, no? Pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. So, dahil kay Jesus. Ano po? Pero kapag tunay kang namumuhay para kay Kristo, di ba? May mga taong lalayo sa'yo, given yon, may mga taong tututol sa'yo. Minsan nga, idedebate ka pa eh. Alam mo yun, ano ba to, yung titingnan pa yung iyong gaano ka kaalam, gaano kalalim, ano yung mga salita. Alam mo yun, yung parang uusigin ka, dapat memorize mo, dapat text by text ay maibigay mo sa kanya. Pero alam mo naman na kahit ibigay mo sa kanya ang katotohanan, hindi niya tatanggapin. Alam mo yun, tama si Babes, yung tinitingnan, sinusukat yung ating capacity. Ano po, yung may tao rin na mangungutya sa atin. At may magsasabing, sobra ka naman, akala mo naman napakabanal nito kung makapagsalita. Ano mo yun? Yung bang parang, yung titingnan kanila, halos hubarang kanila na ibig sabihin ay mas masama ka pa sa akin, excuse me. May mga ganun, di ba? At may mga tao rin na may magsasabing, napaka-OA naman ang pananampalataya nito. Yung OA, alam mo yung OA, kasi hindi nga nila yung nauunawaan. Amen? Ngunit, sinabi naman ito talaga ni Jesus noon pa man, di ba, na pupuotan po tayo sa atin pong pagsunod sa Kanya at isasakdal tayo upang pahirapan at patayin dahil po sa pagsunod natin sa Kanya. Dahil, bakit? Ano po? Di ba kapag ang ilaw, tayo mga ilaw at asin, ano po, ng sanlibutan, kapag ang ilaw lumiwanag sa madilim na lugar, natural na mapapansin ito. Ang problema, ayaw po kasi ng dilim sa liwanag. Kaya hindi siya pwedeng pagsamahin.
Kaya po tayo, alam nyo, tindig mo pa lang, pananalita mo pa lang, nagliliwanag ka na. At ang mga taong nasa paligid mo, na kung saan ay wala sa kanila ang liwanag ng Panginoon, syempre naandun yung kapupuotan kanila. Kasi pansin kanila eh. Alam mo yon. So ganito rin po yung Kristiyano na punong-puno po sa mundo na puno po ng kasalanan. Pero mga kapatid, huwag tayong mabigla kapag inuusig tayo. Amen. Wag na tayong maggumawa pa ng mga yung response na parang nabibigla pa tayo. Hindi, kasi alam natin na pagdaraanan talaga natin yan dahil nakakabasa tayo ng salita ng Diyos. So, hindi na sa atin maging bago na may mag-uusig sa atin. At huwag po tayong sumuko kapag mahirap ang pananampalataya lalo na. Amen. At ang tunay na pananampalataya, nasusubok naman talaga yan sa gitna ng hirap. Amen. Saan mo mararanasan ang presensya ng Panginoon? Sa panahon ba na ikaw ay nasa comfort o sa panahon na wala ka sa comfort zone? Diba? Means talagang nararanasan natin ang presensya ng Panginoon sa gitna po ng ating pong mga hirap, mga pagdurusa, mga problema, mga pagsubok. Amen. Minsan, ang problema po ng maraming Kristiyano ngayon, gusto natin ng, alam mo yun, yung corona agad ang gusto. Ayaw po ng krus. Corona ang gusto nila. Ngunit, bago po ang kaluwalhatian, di ba sinasabi dito, dapat may pagtitiis muna. So, pangalawa po, sa verse 10 to 12 po, sabi po doon, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. So dito po sa verse 10 to 12, sabi dito sa huling panahon, marami ang tatalikod or sa madaling salita po, matitisod at lalamig ang pag-ibig. Apat po ang nakita natin dito sa verse 10 to 12. Dahil sa huling panahon, marami ang makakaranas ng ganito. Una, marami daw po ang tatalikod. Sabi po dun sa verse 10. At dahil dito, marami ang tatalikod. Yun, sabi doon. So, ang mga tatalikod po or yung matitisod, ang matitisod, yun po ay yung tumutukoy. Sa iba kasing translation sa malalim, matitisod po ang word nila sa tatalikod. Ito po ay tumutukoy sa mga taong dating malapit sa Panginoon, ngunit bumitaw sa pananampalataya. Kaya nga napakahalaga na manatiling tapat hanggang sa wakas. So kapag dumating yung pressure, mga tao po na natisod, 'di ba? Dahil yung tumalikod, kapag dumating naranasan nila na may pressure po silang pinagdadaanan, nawawala na po sila sa church. Tumitigil po sila sa ministry nila. Ang dali-dali nilang hawakan. Ang dali-dali nilang bitawan ang ministry. Bakit? Dahil nasaktan. Ano po? At yung bumabalik po sila sa dati nilang buhay. Bakit? Wala na sila sa presensya ng Panginoon eh. Wala naman na nag-stop na yung pag-feed sa kanila di po ba? So, sooner or later talaga babalik sila sa dati nilang buhay. Di ba? At yung iba po pinipiling sumunod sa mundo kaysa kay Kristo. Bakit? Dahil may pananampalatayang mababaw lamang. Kaya nga nakita natin, di ba yun, kung saan naghasik, di ba? Naghasik sa batuhan, sa matinik na daan, sa matabang lupa, di ba? May mga pananampalatayang mababaw lamang. Ang Christianity na walang ugat ay madaling matuyo. Kaya doon, maaaring marami daw po sa huling panahon, marami po ang matitisod or tatalikod. Sa pangalawa po, sinabi din po doon, marami ang ano ba to? Dito marami ang tatalikod. Marami ang mapupuot at magtataksil. Ibig sabihin yung mga magkakanulo at yung magkakapuutan sa isa't isa. So, sa huling panahon, kahit relasyon daw po talaga ay masisira. Kaya nga sabi dito, salamat dahil alam natin ito, huwag na tayong mabigla. Ano po, na ito talaga ay mangyayari. Sa huling panahon, kahit po yung mga relasyon natin sa isa't isa, masisira yan sa mga pamilya, di ba? Pamilya laban sa pamilya.
magkakaibigan laban sa isa't isa. Maging mga mananampalataya laban sa kapwa mananampalataya. Kapag lumalamig ang puso sa Diyos, lumalamig din siyempre ang pag-ibig mo sa tao. Kaya darating yung time na talagang ipagkakanulo mo yung kapwa mo at kapupuotan mo yung kapwa mo. Pangatlo po, ang sinasabi po dun sa verse marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Dito, lalabas yung maraming bulaang propeta sa huling panahon. Diba? Maraming maling katuruan ngayon. Nakaano niyo na po ba? Diba? Nung kami po ay umano dito sa online na ito, syempre, una pong ikinabahala ng amin pong leader sa church, ng bishop po namin, ay ang makarinig daw po kami ng maling doktrina at maligaw daw po kami na baka daw po ay kulto na ang amin pong kinaaniban. Pero salamat at glory to God, naandun yung kanyang paggabay. Na yun ang kanyang ikinababahala. At salamat sa Panginoon na hindi kami tumatalikod sa church dahil alam namin na doon namin na-encounter at doon kami nakakapaglingkod din. At sa pamamagitan po ng church na yon, nagkaroon po kami ng katapatan sa amin pong ginagawa sa Panginoon na kailangan din po na ma-impart namin yung sa labas, hindi lamang sa loob ng church. Kaya sabi doon, maraming bulaang propeta, maraming maling katuruan ngayon. Yung ebanghelyo, puro pagpapala na lang ang maririnig mo at wala kang maririnig na pagsisisi. At maraming mga mensahe na puro comfort. Alam mo, puro comfort, walang holiness. Maraming Christianity na walang commitment ang itinuturo. At pananampalatayang nakabase lamang sa feelings. Yan ang nakakatakot. Kasi maliligaw tayo. Na nakabase lamang sa feelings ang kanila pong paghahayag ng salita ng Diyos. Wala dun sa katotohanan na sinasabi sa Biblia. Sa pamamagitan nun, marami ang maliligaw. Hindi lahat po ng popular ay tama. Hindi lahat na sinasabing ang dami ng member nun, yun ang tama. Sila ang tama. Sila ang maliligtas. Ang dami. Wala po yun sa bilang ng tao. Hindi lahat ng magaling magsalita ay galing sa Diyos. Amen? Hindi lahat ng magaling magsalita ay galing sa Diyos. Pero tayo, glory to God, meron tayong mga salita ng Diyos. Tayo po ay balot ng salita ng Diyos na kung saan ay yung Holy Spirit ginabagabayan tayo para hindi po tayo maligaw sa maling katuruan. Minsan talaga, may maririnig ka na parang hindi naka-align sa paniniwala mo, hindi naka-align sa perspective ng iyong pananampalataya. Pero wag ka dun mag-base din. Alam mo yon, magkaroon ka rin ng sarili mong yung turuan. Ano ba yun? Yung parang gabayan mo rin. Hanapin mo rin yung katotohanan. Mag-seek ka rin ng guidance ng banal na espiritu o kaya po ng mga mapagkakatiwalaan po natin na mga pastor, yung mga leader natin, mga council natin, na godly people po talaga. At salamat sa buhay ni Pastora Ami kasi hindi siya bumibitaw dito sa Woman of God. Tingnan mo, kaya lalong tumitibay ang isang pagtitipon na ganito na pang Diyos kasi alam natin na may backup ng lingkod ng Diyos sa ating mga sinasabi. At kapag ako, halimbawa po, may iba akong mga nasabi at may comment po ang ating pastora, wag pong sasama ang ating loob. Wag po tayong magbe-base sa ating pong feelings kasi bakit po? Kapag tayo nag-base sa ating pong feelings, hindi na po tayo mananatiling tapat. Tatalikod ka ngayon. Alam mo yung tatalikod ka ngayon. Kaya mamamali na ngayon yung landasin. Pag-aralan din natin. Magkaroon po tayo ng open na mapag-aralan din saang banda kaya, bakit kaya parang medyo sa tingin ko'y mali yung kanyang nabanggit, pag-aralan mo rin. Baka kasi nakatingin lang tayo sa atin pong nalalaman, di ba? Iba't iba naman talaga ang wisdom ng tao meron.
Pero mahalaga rin na maging ano rin tayo, sensitive din, ano po, kung ano ba talaga yung tama, isik din natin, ano po. So, kaya mahalaga po na kilalanin po natin ang salita ng Diyos. So, dito mga kapatid, magbasa tayo ng Biblia. 'Di ba? Para makaiwas tayo sa maraming maling katuruan. Magbasa tayo ng Biblia. Maging mapanalanginin din tayo. Samahan natin ang pananalangin na sa pagbabasa po natin ng Biblia, ano po, hingi natin yung wisdom ng banal na espiritu. At syempre, suriin din natin yung bawat aral. Huwag po tayo mananatili na narinig natin ito doon sa isang tao, doon na lang. O kaya, nag-aral ka nga ng salita ng Diyos, parang feeling mo tamang-tama na yung iyong sinasabi at pinag-aaralan. Suriin po natin ano ang bawat aral. Kaya nga po, kung marami tayong mga ginagawa, mga kababaihan, ano po, bigyan din po natin ng lugar na kung saan oras, na kung saan ay magkakaroon din tayo ng pag-aaral po ng salita ng Diyos. Amen. At huwag po tayong basta susunod lang sa uso. 'Di ba? Ang dami ngayon na sumusunod sa uso. Naiiba. Narinig lang. Ayun na rin ang ibinahagi kasi yun ang narinig. Alam mo yung walang pagsusuri. Balikan mo rin kung ano yung narinig mo. Pag-aralan mo rin kung ano yung narinig mo. Walang masamang kopyahin yung kanyang sinasabi. Ang masama ay kinopya mo na hindi mo naman inunawa. Sinasabi mo nang hindi mo naman nauunawaan. Yun po ang masama doon. Ano po? At through that, maaaring maligaw ka at o kaya ay ikaw ang makaligaw. Amen. So dito, sinabi rin po dito na lalaganap ang kasamaan kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. So dito, ang isa sa pinakamapanganib na kondisyon po pala ng isang mananampalataya, ay hindi galit sa Diyos. Hindi naman sila talaga galit sa Diyos kundi naging malamig na po ang puso nila sa Panginoon. Mapapansin mo. Amen. Suriin natin. Dati ba excited ka sa worship? Dati ba napakasigasig mo sa ministry? Dati ba sabik kang manalangin? Alam mo yun yung kahit hindi ikaw ang nakalagay dyan na mananalangin, pero kapag walang gagampan, ikaw ba talaga ay sabik na ipanalangin ng iba? O ang gusto lang natin ay tayo yung laging ipanalangin? Diba? Yun po pala ay kondisyon ng puso na kung saan ay maaaring nanlalamig ka na. Nanlalamig na yung pag-ibig mo sa Diyos. Amen. Dapat lagi tayong may kasabikan sa pananalangin. Lalo na ipanalangin natin yung iba. At yung dati, di ba, gutom ka sa salita ng Diyos. Pero ngayon, parang feeling mo, ayaw mo nang tanggapin yung salita ng Diyos. Alam mo yung kondisyon na narinig mo na siya at sa mga susunod na mga ilang linggo, yun uli yung teksto, wala na yung pagkagutom mo dun sa salita ng Diyos. Panlalamig po pala yun ng pag-ibig natin sa Panginoon. Amen. Kalaunan, pag nangyayari po yung ganitong mga sitwasyon, nagiging routine na lang po natin ang atin pong ministry. Nagiging routine na lang po natin ang pagdalo natin ng woman of God. Alam mo yun, nagiging routine na lang natin. Nawala ng apoy. Naging manhid ka na spiritual. Amen. So, ang apoy na hindi dinadagdagan ng kahoy, talagang unti-unting mamamatayan. Amen. So, kung hindi mo dinadagdagan ang apoy mo, ng kahoy ang apoy mo, talagang mamamatayan. Dagdagan mo ng prayer mo, dagdagan mo ng excitement mo, dagdagan mo ng pagkauhaw mo sa salita ng Diyos, dagdagan mo ng kasabikan mong maawitan ang Panginoon. Amen. Dahil doon mo malalaman, unti-unti nabubuhay muli yung apoy mo. Ganito rin po ang ating spiritual life. Kapag wala kang prayer, kapag walang salita ng Diyos, kapag walang fellowship like this, minsan nga mas maganda nga na meron kang ka-sister na kahit hindi oras ang gawain nyo, pero may ka-fellowship ka. Yan, kapag may ganoon, unti-unti, lumalakas uli yung apoy. Alam mo, nabubuhay uli yung apoy. Amen? So, matuto rin tayong magtanong-tanong. Hindi po masamang magtanong.
Ano po, tanungin din natin kung may right meds ba nito. Right med po, ayan. 'Di ba tanungin din natin ang ating sarili, mainit pa ba ang pag-ibig natin sa Diyos? Excited ka pa bang maglingkod lalo na sa online? Madali kasi madaling maglingkod sa physical. Pero sa online, diyan talaga. Ito nga ang pinakamadali pero bakit dito katamad na tamad ka? 'Di ba, sa physical nga mamamasahe ka pa, magbibihis ka pa, 'di ba? Pero excited ka. Pero bakit 'pag sa online, uupo ka na nga lang, hindi naman demand na ikaw ay talagang ayos na ayos, 'di ba? Uupo ka na nga lang, eh. Pero bakit? Wala yung excitement mo sa gawain ng Panginoon, 'di ba? O ginagawa lang talaga natin ito dahil nakasanayan na, ay, Monday ngayon, woman of God, 'di ba? Hindi sapat na minsan tayo naging mainit. Hindi yun sapat. Ang mahalaga po ay nananatili tayong nag-aalab para po kay Kristo. So pangatlo po, sa verse 13, ang sabi po dito, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Hindi ibig sabihin nito na ang kaligtasan ay nakukuha mo sa sarili mong lakas. Di ba? Ang ibig sabihin nito, ang tunay na ligtas ay nagpapatuloy sa kay Kristo hanggang wakas. Ang perseverance po na sinasabi, yan po ay proof or ebidensya po ng tunay na pananampalataya. Amen? May mga sumusuko agad kasi kapag may problema. Tapos, pag medyo nabawasan na yung problema yung dinadala, ayan na uli. Yan. Magiging uli sila on fire. Ano po, may mga sumusuko din agad dahil ayun, na-persecute ng asawa, di ba? Ng mga tao sa paligid. Susuko na yan agad. Amen? May mga sumusuko rin kapag na-disappoint. Alam mo yun, na-disappoint. At may mga sumusuko din na kapag hindi sinagot yung kanyang panalangin. Sabi ko nga, ano ang ebidensya mo na nananatili kang tapat, na matatapos mo ang lakbayin ng iyong pananampalataya hanggang wakas? Yun pong ating perseverance. Diba? Ang tunay po na nananampalataya ay kumakapit pa rin sa Diyos kahit mahirap. Ang tunay na ginto, di ba, lalo pa yung tumitibay kapag dumaan sa apoy. Ganito rin po yung atin pong tunay na pananampalataya. So mga kapatid, huwag po tayong titigil. Ayan. Huwag po tayong bibitaw. Kahit na po to the point na talagang hirap ka na, manatili ka lang. Magpatuloy ka lang. Magpatuloy lang po. Kahit mahirap, manatili ka rin may katapatan. Palinis tayo, pa-search tayo ng puso natin. Nagiging tapat pa ba ako dito sa online na ito? Nagiging tapat pa ba ako sa Panginoon habang ako ay naririto? Nagiging tapat ba ako sa aking pakikinig? Na talaga bang sinisik ko na ako ay mapasok ng salita ng Diyos? Di ba? Maraming kapaguran dito. Lahat dito pagod. Yan, pagod na pagod. Lahat tayo pagod po dito. Dahil lahat po tayo may ginagawa. Amen. At iba-iba man yun, pero lahat tayo nakakaranas ng pagkapagod. At maaari ding marami ngayong oras na ito ang nasasaktan. Alam mo yun? Maaaring feeling mo, tahimik ka, pero parang feeling wala ka namang kapayapaan. Diba? Pero ang sabi ni Jesus, magtiis hanggang wakas. So, ang laban po ng pananampalataya, hindi paramihan ng simula. Hindi po yung paramihan ng simula. Kundi, katapatan mo hanggang dulo. Diba? Kaligtasan ang pinag-uusapan dito. So, paano mo tatapusin ang iyong pananampalataya? Have a good fight of faith. Diba? Laban lang ng may katapatan. Alam mo ba yung sundalo? Diba sabi niya kapag sila'y nasusugatan, lalo silang tumatapang. Amen. Sa atin pong mga Kristiyano, sa atin pong mga kababaihan, amen. Kapag po tayo nasasaktan, kapag tayo napapagod, lalo po tayong nagliliwanag. Yan po tayo. Amen. Yan po yung ating kalakasan. Lalo po tayong kumakapit sa atin pong Panginoon. So sabi po dun sa verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa darating ang wakas.
So, ibig sabihin, sa kabila po ng kaguluhan, magpapatuloy ang ebanghelyo. Napakagandang katotohanan po ito. Sa kabila po ng mga persecution, sa kabila po ng mga kasamaan, sa kabila ng mga panlalamig at panlilinlang ng mundo, hindi po yan kayang pigilan ang ebanghelyo. Maaaring usigin ang church pero hindi mapipigilan ang mensahe ni Kristo. Amen. Sabi nga, magpatuloy ka't hindi mababawasan ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Amen. Ngayon, tumalikod ka man o hindi, manlamig ka man o hindi mapipigilan ang mensahe ni Kristo. Tatayo at tatayo ang mensahe ng ebanghelyo, magpapatuloy at magpapatuloy yan. Sabi doon, sa buong kasaysayan, maraming nagtangkang sirain ang salita ng Diyos. Maraming nagtangka na pigilan ang church. Na mag-preach, ihayag ang salita ng Diyos. At marami po na kasaysayan tayong narinig. Di ba yung iba nga pinapatay pa eh. Di ba sa bansang, India ba yun? O yung bawal, yung may Bible. Pinapatay talaga eh. Pero sa atin, salamat sa Panginoon, di ba? Ang Bible natin nakapatong na lang eh. Nakapatong nga lang sa ating bahay eh. Eh, di ba dun sa iba, alam mong ginagawa nila, maipuslit lang. Sa ibang bansa yun, na pinipigilan ang salita ng Diyos. Maipuslit lang nila. Alam nyo ba, ito po ay pinipilas-pilas nila. Mailagay lang nila sa kanilang katawan. Pinupunit-punit nila kasi, syempre para maipuslit lamang yung salita ng Diyos. Yung mismong basahin. Pero sa atin, glory to God, malaya po tayo. So ano pa ang dahilan mo? Para hindi mo ipagpatuloy ang salita ng Diyos. Diba? Hindi yan kayang pigilan. At hindi tayo kayang patahimikin. Diba? Ngunit hanggang ngayon, diba, kahit na ano pang gawa ng kaaway, kahit na ano pang plano na ginagamit yung mga powerful na mga tao para pigilan ang paglaganap ng ebanghelyo, nakikita natin, nagpapatuloy pa rin yan. Bakit? Dahil ang may-ari po ng misyon ay si Jesus mismo. Hindi naman tayo. Amen? So mga kapatid, habang naghihintay tayo sa pagbabalik ni Kristo, may misyon tayong dapat gawin. Ipangaral mo ang ebanghelyo. Magbahagi ka ng patotoo mo. Amen? Kasi I'm sure, yung patotoo mo, yun po ay balot ng salita ng Diyos. Diba? Akayin mo ang tao kay Jesus. Kaya nga, alam niyo yun yung mga evangelist, yan, sila pastora yan, alam ko evangelist yan, di ba yung mga humahayo? Lahat tayo dito evangelist eh, alam niyo yun. Yung pigilan ka man ng ibang tao na itigil yung Bible study na yun. Pero alam mo na, ang salita ng Diyos, kailangan mong dalhin dun sa tao. At hindi yung tao ang lalapit sa'yo. Diba? Ibahagi natin. Maging ilaw tayo sa mundong madilim. Diba? Hindi pa naman para matulog tayo spiritually. Ano nga, sabi niya malapit nang dumating ang Panginoon. So tutulog-tulog pa ba tayo? Diba? Panahon ito para maging tapat sa gawain ng Diyos. Amen. Huwag kang maging tapat dahil gusto mo malaki ang gawain mo. Kahit na maliit yan, kailangan mong matutunang maging tapat sa gawain ng Diyos. So sa Mateo 24 verse 9 to 14 po, ipinakita po ni Jesus na bago dumating ang wakas, magkakaroon ng pag-uusig, diba? Yan, maraming matitisod, lalamig ang pag-ibig, dadami ang kasamaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may mga mananatiling tapat. May mga magtitiis hanggang wakas at may magpapatuloy ng ebanghelyo. So final challenge po ito sa ating mga kapatid. Huwag tayong manlamig. Huwag tayong magpatinag at huwag po tayong sumuko. Manatili po tayong nananalangin. Manatili po tayong naglilingkod. Mga kapatid, napakaswerte po natin. Diba? Maglo-load ka lang o kaya kukonek ka lang, makakapakinig ka na ng salita ng Diyos.
at yun ay paglilingkod mo na. Di ba? Manatili tayong umiibig sa Diyos at manatili tayong nangangaral ng kanyang mga salita sapagkat malapit na pong dumating ang atin pong hari. Amen. Kaya po, tayo po ay patuloy na magkaroon ng katatagan, katapatan hanggang sa wakas po ng atin pong pananampalataya. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita. Sa panahon po, Ama, ng kaguluhan, Panginoon, at kasamaan, Lord God, na nagaganap po, Panginoon, sa mundo. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyo, Ama. Kapag kami po ay napapagod, Lord, palakasin mo po kami. Kapag kami po, Panginoon, Lord God, ay nakakaranas ng panlalamig, Panginoon, muli mo pong buhayin, Lord God, ang amin pong mga puso. Gawin mo kaming matatag hanggang wakas, Panginoon Lord, at gamitin mo po kami upang maipangaral ang ebanghelyo ng may buong katotohanan, Panginoon Lord God. Salamat po, Ama, sa araw na ito. Salamat po sa oras, sa opportunity, sa pribilehiyo, Ama, na kami po ay nagkatipon-tipon. Salamat po muli sa pagbubukas ng iyong mga salita, Panginoon Lord God, na nabuksan po kami, Panginoon, na kailangan po naming manatiling tapat hanggang wakas. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdakila. In Jesus' name, amen and amen. Back to you po, Sister Robeline. God bless.